Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Kuya Red at may panibagong kwento ako sa inyo. Ang pamagat nito, Ang Alaga Kong Lolo. Isinulat ni Genaro R. Gojo Cruz at iginuhit ni Louie Arbuan mula sa Room to Read. Tara na, mamati na, ikaw ang ako patira. Pamati kita ang istorya, sangit tayo na kabaraka. A story ka, higit kita. Inihatid ako ni nanay sa bahay ni Lolo Ompong. Matunog na halik ang iniwan niya sa akin. Laging bilin na magpakabait ako. Iba si Lolo Ompong sa ibang lolo. Si Lolo Ompong, ako ang nag-aalaga. Baliktad na ang mundo. Tuwing kumakain kami ng mainit na lugaw, binabagalan kong kumain. Mabagal kasing kumain si Lolo. Ipinaaalala ko kay Lolo na bibili kami ng dyaryo. Makakalimutin na kasi siya. Umiidlip kami ni Lolo sa tanghali. Bago matulog, sinisiguro kong humihilik na si Lolo. Baka kasi tumakas siya. Nagmeryenda kami ni Lolo ng palitaw. Kaunti lang ang ibinudbud kong asukal na may linga sa palitaw niya. Ang alam ko kasi, bawal sa mga lolo ang matatamis na pagkain. Binabantayan ko si Lolo kapag may sakit siya. Nagbibisikleta din kami ni Lolo. Ipinapaalala ko kapag malayo na ang narating namin. Alam ko kasi na bawal mapagod ang mga lolo. Pag umuwi kami ni nanay, naiisip ko si Lolo. Paano si Lolo kung mag-isa siya? Sinong magpapaalala sa kanya? Nang mamasyal kami kasama si Lolo, nagpasalamat si nanay sa kanya. Sabi ni Lolo, madali lang akong bantayan. Masayang magbantay si Lolo. Masaya rin maging bantay ni Lolo. Masaya ang maging apo ni Lolo Ompong. At dyan po nagtatapos ang ating kwento, Ang Alaga Kong Lolo. Mga bata, napakagandang kwento tungkol sa ating mga lolo. Dapat nating mahalin ang ating mga lolo. Alagaan natin sila tuwing may sakit at tulungan natin sila sa kanilang mga kailangan. Dahil ang ating mga lolo ay hindi na masyadong malakas at madali na silang magkasakit. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!